So yun, good morning. As you know, I'm Lawrence Buendia. Ngayon tatalakayin natin is yung kakulangan ng suporta sa larangan ng cycling dito sa Pilipinas. So, marami naman siguro dito sa atin nakaranas na gumamit ng bisikleta o may bisikleta. So, tanong ko lang, para sa inyo, pag gumagamit kayo ng bisikleta, ano yung nararamdaman nyo? So yung, kumbaga, para saan yung bisikleta, para saan yung ginagamit yung bisikleta? Yung iba, para magsaya, para mag-enjoy. Yung iba, transportation nila kung saan man nila pumunta. Pwede pamasok sa trabaho, pwede pamasok sa eskwelahan. Pero may pag-uusapan natin yung competitive cycling dito sa bansa. Ngayon, maraming atleta dito sa Pilipinas na patuloy pa rin lumalahok o nagtsatsaga para mapuntahan yung level na gusto nilang mapuntahan. Marami ding hindi nagtagumpay, pero yung iba sumusubok pa rin. Isa na nga dito is si Junrey Navarra. Isa sa mga pinakakilalang siklista ngayon dito sa bansa. Pinaanak siya noong February 1, 1992. Tubong General Santos, Philippines. At ngayon lumalaro para sa Philippine Navy na cycling team at Philippine National Team. Kagaya ng marami, si Junrey Navarra nag-umpisa sa pagbibisikleta o nahilig yung pagbibisikleta niya sa murang edad pa lang. So dito, sa pagsali niya hindi lang sa General Santos kundi buong sa Mindanao. Dito siya nakilala. Dito rin nakita yung kagalingan niya sa kategorya ng cycling. Tinatawag natin mountain climbing. Dito rin nakilala siya bilang isa sa mga pinakamalalakas, pinakamagaling na mountain climber sa bansa. So sa pag-usbong ng karir niya, maraming team, maraming organisasyon na nakakilala. Isa na nga dito, yung LBC Sports Foundation, na isa sa mga pinakabigating pangalan sa industriya na cycling dito sa bansa. Yung LBC MPP Sports Foundation, siya yung naging tulay sa mga atleta, hindi lang para kay Junrey, na makilala, hindi lang dito sa bansa, pati na rin abroad. Yung Sports Foundation na to, sila yung mga tumutulong sa mga atleta natin na kinukulang sa suporta, financial, saka kinukulang din sa exposure. Kumbaga sila yung nagbibigay ng break. Pero hindi lang naman sila eh. Maraming tao, maraming mga bigating kumpanya yung nakakatulong sa mga atleta natin. Iba't ibang paraan, iba't ibang suporta. Isa na nga dito, isa sa mga pinakamalalaking pangalan ngayon sa industriya ng cycling, si Angelo Bryan. Isa siyang cycling vlogger na nag-impluwensya sa karamihan. Hindi lang sa mga siklista, pati na rin sa mga kabataan na hindi alam kung ano yung gusto nila o ano yung sports na para sa kanila. Nakakatulong siya parang sa likod lang ng camera, nakakapagbigay siya ng kaalaman, yung mga karanasan niya, saka nakakapagbigay siya ng gabay, lalong-lalo na doon sa mga siklistang, alam niyo yun, yung may ibubuga, pero hindi nila alam kung paano gagamitin yung galing nila. Pero alam natin na may future. So sa pamamagitan nun, kahit nasa likod lang siya ng camera, naririnig natin yung boses niya. Maraming natututunan at isa na ako doon. Pero hindi doon natapos lahat. Kundi gumawa pa siya ng isang plataforma niya na lalo siyang mapapalapit doon sa mga taong o sa mga batang atleta na tinuturuan niya. Dito nga nakabuo siya ng tinatawag natin the Biker to Developmental Team. Ito yung binubuo ng isa sa mga pinakamagagaling na siklista sa karating bayan ng Nueva Ecija. Dito, sa pagbuo niya na yan,
hindi lang yung mga taong yan yung natutulungan niya, kundi pati na rin yung mga nakakahalubilo nila sa pag-iensayo, sa mga dinadayuhan nilang karera. So sa makikita naman natin, nagumpisa lang sa kanya yung pagtulong. Hanggang sa nag-boom yung pangalan nila sa larangan ng cycling. So kung kaya ng isang tao makatulong sa isang community na hindi gumagamit ng ganong kalaking pera, na hindi gumagamit ng kung ano mang suporta, nakapagbigay siya ng kaalaman. Hindi lang yun. Lalo lumalaki. Sa pagguspong ng pangalan nila, lalo lumalaki. Lalong dumadami din yung gustong tumulong sa mga siklista natin, lalo-lalo na sa mga kabataan. So ang tanong, paano nga ba natin matutulungan? Siguro yung iba, katulad ni Angel, kayang tumulong pero hindi nila alam kung paano. O hindi rin nila alam paano sisimulan. Pero tanging sagot lang dyan, kailangan lang natin buksan ng ating imahinasyon. At kailangan lang din nating magtiwala sa ating sarili. Dahil hindi at lang kung may pera ka, wala eh. Kung maganda man yung kagamitan mo o hindi. Ang tanging hawak mo lang yung sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo. Dahil kung una pa lang wala ka ng tiwala, paano po magtitiwala yung mga ibang tao? Yun lamang po. Maraming salamat.